and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Podcast. Rest for your soul, kapahingaan ng ating kaluluwa. Yan ho yung ating pong topic ngayon. Sino na ho dito gustong ipahinga yung kaluluwa? Pakitaas po yung kamay. Wala pa naman po siguro, no? Pero tingnan ho natin kung ano po yung tinutukoy na kapahingaan na kaluluwa ng scripture natin. Mateo chapter 11 verse 25 ho yung nabasa hanggang 30. Tama ba? Pero ang ating pong itatakal is verse 28 hanggang 30. Tayo muna yung manalangin. Ama naming Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa umagang ito na kami po tinipon mo bilang magkakapatid. Panginoong Diyos, amin pong isinasantabi ang anumang mga isipin po namin ngayon na hindi o maaaring maging balakid, Panginoon Diyos, sa pakikinig ng iyong salita. Panginoon, ihanda mo po ang aming puso at ang aming kaisipan sa pagtanggap ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Baguhin mo po ito nang sa ganon ay hindi po kami mawala ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Pagpalain mo po ang iyong salita at may isa pamuhay po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. In Jesus' name, Amen. Yan. Kuya Paulo, tingnan muna natin yung scripture. Pakilagay sa screen. Yan. Sabi niya rito, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan. Sino ho dito ang mga nahihirapan sa buhay? Sino dito ang hindi nakakaranas ng kahirapan? Pakitas din yung kamay. Wag po kayong mag-alala, darating po yun sa inyong buhay. At nabibigat ang lubha. So hindi lamang po nahihirapan, kundi nabibigat ang lubha. Saan daw? Sa inyong pasanin. Sino ho dito ang may pasanin? Amen. Lahat po tayo may pasanin, magkakaibang level lang, magkakaibang bigat. Pero ang sabi niya rito, lumapit kayo sa akin. Sino yung akin na tinatawag dito? Di ba? At kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Ano raw ang ibibigay ng ating Panginoong Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya? Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Verse 29. Yan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano yung pamatok? Alam, saya may pamato pamatok. At sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo. Sino ang maamo? Si Jesus Christ. At mapagpakumbabang loob. At ano ang matatagpuan natin sa Kanya? Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingaan. Natin, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ibig sabihin, mayroong ibang klaseng pamatok bukod doon sa pamatok ng ating buhay na nararanasan natin, no? At sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. At sabi niya rito, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingaan. Verse 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan. Ano daw yung karakteristik ng kanyang pamatok? Madaling dalhin, mainumayawitin, diba? At magaan. So hindi siya mabigat or pabigat, no? So sabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan lang, no? Ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, yung pamatok na yan ay isang pasanin din sa buhay. Pero pasaning magaan. Amen? Bakit kaya gumagaan ang mga pasanin natin sa buhay? Diba? Bakit kaya minsan nabibigatan din tayo? Pero sabi niya rito, lumapit. Say the word, lumapit. Huwag lumayo. Pakitapik yung katabi mo, lumapit tayo. Oh, yan. Diba? So mayroon po tayong 3 puntos, 3 L. Librera, Lasibal, diba? 3 landi. Okay, 3 L po. Yung una ho, lumapit kay Kristo. Pangalawa, lumapit kay Kristo again. Pangatlo, ito yung pinakamahirap, lumapit kay Kristo ulit.
Diba? So lahat ng ating point ngayon ay paglapit. Say the word, paglapit. Yan. Tingnan natin ngayon, Kuya Paulo. Naikuan mo ba yan? Unang point natin, Kuya Paulo. Yan. Sira ho kasi yung clicker natin. Yan. Okay na, Kuya Pao? Ayan. Kapahingaan ng kaluluwa, lumapit kay Kristo, verse 28. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang lubha sa iyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Bakit po tayo lalapit sa Kanya? Kapag ba ikaw ay may sakit sa mata, sino ang lalapitan mo? Punerarya? Diba? Diba lalapit ka dun sa tamang tao? Kapag ikaw ay may sakit sa bato, sino ang lalapitan mo? No, may kanya-kanya kasing specialty yung mga doktor. May sa mata, may sa ulo, may sa loob ng katawan, di ba? May sa buto. No? Kapag na-disgrasya ka at na-injury ka, naputol yung paa mo, di ba? Sino ang lalapitan mo? O naputol yung buto mo, sino ang lalapitan mo? Pupunta ka sa eye, ear, nose, doktor? Hindi ba? Di ba kailangan mo lumapit mismo doon sa sa doktor na kung saan yun ang kanyang trabaho? Amen? So ang trabaho ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo ay ganoon din. Di ba? Lalapit tayo sa Kanya kasi alam niya na tayo'y nabibigatan sa ating pasanin. Amen? Di ba? Lalapit tayo sa Kanya sapagkat Siya ang maaring magbigay ng kapahingaan sa atin. Marami sa atin ang pagod. At yung iba hindi lang pagod, no? Kundi pagod na pagod. No? So nakakapagod ang buhay, tama ho ba? Mahabang oras sa trabaho, minsan malayo sa pamilya, minsan yung mga namamasada, pag-uwi sa bahay, pagod, matutulog para makapagpahinga, paggising, kailangan na namang ayusin ang katawan, magpalakas dahil mamamasada ulit, no? Kailangan ulit pumasok sa trabaho. Pero hindi pwedeng mag-absent din minsan kasi minsan yung mga nagtatrabaho sa opisina, mababawasan yung sahod nila. So, hindi pwedeng mabawasan, pastor, kasi ang dami ko sinusuportahan. Di ba? Ang dami kong babayarin. Marami hong bill sa virus. Di ba? Bill sa kuryente, bill sa tubig. Yung mga ganon, dumarating sa mga punto na minsan sa kakaisip ho natin ay sobra na ho tayong napapagod. Nag-isip ka lang ha. Hindi ka pa pinagpawisan noon. Pero pagod ka na. Sino ho dito nakaupo lang tapos nag-iisip? Tapos bigla inantok kasi napagod. Di ba? Sabi nila, nakakapagod pa raw yung nakaupo kaysa nagtratrabaho. No? Di ba? So, kailangan kasi ng panggastos, pastor, para sa pamilya. Kaya kailangan tiisin ko po ang hirap. Kahit pagod na po ako, sige pa rin kasi kailangan po, pastor. Di ba? Ang iba, pilit na nagsusumikap din sa mga mag-aaral para maging high honor. Sayang kasi yung scholar ni Dante. Diba? Sayang kasi yung scholar sa prayer house. Diba? Sayang kasi yung scholar doon sa mga namimigay pa ng scholarship kasi ang grade doon dapat 90 plus. Kaya kailangan magpursige ako. Hindi naman mahirap, hindi naman masama ang magpursige. Pero kung gagawin mo iyong stress sa iyong buhay, mapapagod ka talaga. Amen? So kahit pagod, sige pa rin kasi kailangan. Ang iba, pilit na nagsusumikap sa pag-aaral, maging high honor kasi may pressure minsan sa mga magulang. Sino dito mga magulang pressure yung anak? Anak ha? Dapat sa susunod na taon bumawi ka. Dapat first honor ka. Di ba? Bagsak ka ngayon, bumawi ka. Di ba? Napre-pressure tuloy yung anak. O di kaya, kapag hindi ka naging first honor, bawasan ko kaya yung allowance mo. Di ba? So, wag naman ho tayo maging ganon mga magulang. Tama? O gustong makaangat sa kaklase o sa kapatid kasi si ading na lang ang napapansin ni tatay at nanay. Paano? Magaling kasi ako. Parang wala pa akong alam. Di ba? Ang ibang nagtratrabaho, minsan panay overtime. Tama o ba? Kasi gustong ma-promote, tumaas ang sweldo at masiyahan sa buhay.
no? Ngunit kahit anong sikap ho, no, alam ninyo na parang kulang. Parang mayroon kayong hinahanap na hanggang ngayon hindi nyo makuha-kuha. Tama ba? Di ba? Mas mainam sana kung pagkatapos mong mapagod, ay masihan ka. Subalit minsan, dahil sa ating kapaguran, ay hindi na tayo nagiging masaya. Amen. Diba? Kasi pagkatapos ng mahabang trabaho, mahabang pangyayari sa ating buhay sa buong maghapon, bumabagsak na lang ang katawan at minsan hindi na nai-enjoy yung araw na ibinigay ng ating Panginoong Diyos dahil sa sobrang pagod natin. No? Yan. So nakakapagod ang buhay. Ganito ang kalagayan ng mga taong inanyayahan ni Jesus Christ. No? Sino yung mga inanyayahan niya? Yung mga grupo doon na nagkumpulan, no? Yung mga grupo doon na naghahanap ng milagro sa buhay, yung mga tao doon na nagiging chismoso lang, di ba? Nagiging chismis lang. Ano nangyari diyan? Ano nangyari? Di ba? Yung gano'n, di ba? Pero chismosa man, o nakikisama lang, sabi ng ating Panginoong Diyos sa kanila, lumapit kayo sa akin. Alam kasi ng ating Panginoong Diyos na sila ay nabibigatan na. Pag sinabi nating pagod, hapong-hapo, wala nang lakas, di ba? Nahihirapan, nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin. Ako ba, pastor? Oo. Sabi ni Jesus Christ, lumapit ka. Kahit na okay na yung buhay ko, oo, lumapit ka pa rin. Di ba? Kahit na ako makasalanan, pastor, ang dami kong bisyo, adik ako, ang sabi ni Lord, lumapit ka pa rin. Lumapit ka sa akin. Di ba? May problema sa pamilya? No? Oo, ikaw. Lumapit ka sa akin. Iyon ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito. No? Di ba? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nahihirapan. Pagod, wala nang lakas, hapong-hapo, nabibigat ang lubha. Di ba? Buong buhay kasi nila, yung kausap ni Jesus Christ at that time, tama ang itinuturo sa kanila ng mga Pariseyo. Ang Pariseyo, do this, do that. Don't do that, don't do this. Yung kanilang ginagawa, kinukontrol nila yung mga tao. Diba? Lalo pang nabibigatan sila. Tapos yung mga balo noon, sino yung mga balo rito? Ayun yung balo, didaan. Diba? Yung mga balo noon, diba? Imbis na tinutulungan ng mga Pariseyo, pinapahirapan. No, anong tawag doon? Nangungulikta sila. Tong. Di ba? Ganon yung ginagawa ng mga Pariseyo. Imbis na tulungan nila yung mga mahihirap, sila pa yung mas lalong nagpapayaman. Yun ang mga Pariseyo. No, sumusunod sila sa kautusan na napakahirap sundin, mga tradisyon, mga ritual, no, para sila maging katanggap-tanggap sa Diyos. So anong nangyari? Imbis na sila'y mapalapit sa Diyos, sila ay napalayo pa. No? Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, lumapit kayo sa akin. Amen? Diba? Sabi niya, kayo mga nabibigat ang lubha, pasanin ninyo, no? Nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Sino ang iniimbitahan dito? Lahat. Amen. Mapabata ka, matanda, young people, lahat ng may pasanin sa buhay, lumapit kayo kay Kristo. Lumapit tayo kay Kristo. So, sino yung unang lalapitan? Si Kristo. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Personalize. Diba? Kumbaga, personalize ni Jesus Christ yung kanyang imbitasyon. Diba? Hindi tayo lalapit sa ano pa mang bagay. Hindi tayo lalapit sa ating pangarap. Kasi ang may-ari ng pangarap, si Lord. Hindi tayo lalapit sa ating future, kundi ang may hawak ng ating future, si Lord. Kaya kanino tayo lalapit? Diba? Kapag may problema sa pamilya, kanino tayo unang lalapit? Sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Next slide, Kuya Paulo. Point 2. Lumapit kay Kristo ng may pagpapasakop at pagsunod. Check ka lang po ito. Sa mga nagtitik note ho, pwede ho kayong mag-take note, no? Yan.
lumapit kay Kristo ng may pagpapasakop at pagsunod. Say the word, pagpapasakop at pagsunod. Yan. Ito minsan yung mahirap. Pagpapasakop at pagsunod. Hanggang ngayon, inaaral ko pa ito. No? Lahat ho tayo hanggang ngayon, inaaral natin ito. Araw-araw tayo binabago ng ating Panginoong Diyos kapag tayo lumalapit na may pagpapasakop at pagsunod kay Kristo. Amen? Sabi niya rito, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob at matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingaan. No? Dahil siya ang Panginoon ng lahat, ibig sabihin na ang kapahingaang bigay niya ay hindi upang mag-relax na lang tayo at kung ano ang mahiligan natin, yun na lang ang gawin natin at susundin. E di parang bumalik lang din tayo sa dati nating sitwasyon kung ganon. No? Kung siya ang Panginoon ng lahat, kapag sinabi niya sa'yo, lumapit ka sa akin, anong gagawin mo? Hindi ba't lalapit tayo? Di ba? Kaya nga halina't magpasakop kayo at sumunod sa akin. Kaya sabi niya sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Yung pamatok na yan, ito yung nilalagay sa lieg ng kalabaw, baka, nilalagay sa lieg ni Mr. at ni Mrs. Ganun ba? Belo pala yun. No? Hindi yun yung pamatok, ha? Yan. Yung pamatok na yan ay isang kapirasong kahoy na napakabigat. No? At inilalagay yan para makontrol ang takbo ng isang kalabaw o ng isang baka. No? Kadalasan, nag-iisa lang yung mga kalabaw na mayroon yan, isang pamatok. Pero ang sabi ni Jesus Christ, dalhin ninyo ang aking pamatok sapagkat ito'y mabigat. Hindi niya sinabing, sige, lumapit ka sa akin, di ba? Melody, at aalisin ko lahat ng iyong pamatok, ng iyong kabigatan sa buhay. Di ba? Hindi niya sinabi yon. Kung hindi, ang sabi niya, no, lumapit kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat ang kanyang pamatok ay napakagaan at madaling, no? Ang sabi niya, madaling buhatin, di ba? Yun yung pamatok ng ating Panginoon Jesucristo. Meron ba kayong pamatok, no, ngayon sa inyong buhay na para bang nakadagan sa inyo at lalo kang nabibigatan? No? Hindi sinabi ng ating Panginoong Diyos na lumapit ka at aalisin ko lahat ng problema mo. Hindi niya sinabi yon, kundi sasamahan kita sa problema mo. Magkasama tayong magdadala ng problema mo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung hindi ka lalapit sa Kanya, sino ang kasama mo? Sino ang partner mo ngayon sa pagdadala ng basanin mo? Diba? Eh di sarili mo lang, pero kung lalapit ka sa ating Panginoong Diyos, hindi niya alisin yung problema. Nandyan pa rin yung problema, pero pagagaanin niya. Say the word, pagagaanin. Diba? Pagagaanin niya. No? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang aking pamatok ay isang pirasong kahoy. No? Tapos ito yung inilalagay sa ulunan ng dalawang hayop para makontrol ito, tanda ng pagpapasakop. Diba? Yun palang paglapit sa ating Panginoong Jesucristo, tanda pala yan ng pagpapasakop at pagsunod. Diba? Mayroong mga tao roon, mga kausap niya, pero ang hiling niya, magpasakop sila. Mayroon yung mga lumalapit, pero parang lang, spectator lang, no? Ayaw nila talagang magpasakop sa Panginoon at sumunod. No? Nandun lang sila, no? Nakikibagay lang, nakikinig, pero sa katotohanan, wala silang pagpapasakop at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Diba? Pero ang paglapit sa Kanya, dapat hindi lamang paglapit kay Kristo, kundi mayroong pagpapasakop at pagsunod. Amen? Paano tayo magpapasakop at susunod sa Kanya? Ito yung sa verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Pagpapasakop yan. At pagsunod, no? Sapagkat ako'y maamo, mapagpakumbabang loob, at matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingaan. Pasanin ang kanyang pamatok. Amen? Palapakan nga natin ang ating Panginoon.
Di ba? Lumapit kay Kristo. No? So, ang isang disciple at tagasunod ni Kristo, hindi ng mga Pariseo o mga rabi ang pinapakinggan niya. Si Kristo na, hindi na ibang tao ang nagdidikta sa kanya kung ano ang gagawin, kundi si Kristo na ang nagdidikta sa taong lumapit kay Kristo. Hindi na yung kanyang sarili. Diba? Kasi ang sabi niya, matuto kayo sa akin. Sino na ang nagdidikta dapat? Si Kristo. Amen? Sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Hindi ho sila tulad, hindi ho kagaya ni Kristo yung mga aroganting Pariseo na ang hangad lang ay ang kanilang sariling interes, no? Ibaba si Kristo, di ba? Ipako si Kristo, yun yung kanilang interes eh. So, isipin ninyo na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay nagpakababa, no? At namuhay na tulad nating mga tao upang siya'y mamatay sa krus at magkaroon tayo ng tunay na kapahingan. Say the word kapahingan. Yan, sarap makinig, no? Nakapakinig ka na nga, nakapagpahinga ka na, meron pa tayong lunch mamaya. Di ba? O, hindi tulad ng mga Pariseo ang nais ay pahirapan ng mga tao. Si Kristo ay naparito upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mark chapter 10 verse 45. So, what do you think of Christianity? Sa tingin ninyo ba ay ganito lang? Punta sa church, pagkatapos uwi, balik sa normal na buhay? Yun ba ang Christianity na tinutukoy ho dito? Pag medyo na-guilty, balik sa church at magpakarelihiyoso? Hindi po. It is about Jesus. It is about coming to Jesus, no? It is about being satisfied with Jesus. It is all about Jesus. Amen. Di ba? Kaya, wag niyo pupunta ako sa linggo kasi makikinig ako ng mensahe ni Pastor. No, hindi mensahe ni Pastor yan. Amen? Mensahe yan ng ating Panginoong Hesukristo, Panginoong Diyos. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Point 3, lumapit kay Kristo, tunay na napakabuti niya. Tingnan ninyo, no? Sabi niya, sapagkat ako'y maamo. Ito yung kanyang mga karakteristik, di ba? Napakabuti niya. Sapagkat ako'y maamo, mapagpakumbabang loob, no? At sa kanya matatagpuan ang kapahingaan, no? Sapagkat sapagkat madaling dalhin ang pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko. Yan, no, napakabuti ho talaga ni Kristo. Yan yung mga karakter niya. Maamo, mapagpakumbabang loob, nagbibigay ng kapahingaan, no? Nagbibigay ng pamatok na magaan. Eh? So tunay na napakabuti niya. Sino dito nagsasabi, I will follow Jesus? Di ba? I will come to Jesus. So, wala ho tayong maikukumpara sa mundong ito pagdating kay Kristo. Hindi ko ho alam kung ano ang maaring humadlang sa inyo para tuluyang lumapit at lumalim sa pagkakakilala kay Kristo. Maaring isang kaugalian ang nakagisnan ninyo, isang relihiyon, di ba? At kapag iniwan ninyo yung relihiyon, no, tatalikuran kayo ng inyong pamilya. Maari isang bisyo, hindi mo maiwanan. Maaring isang karir na kinahuhumalingan mo. Maaring isang tao na sa tingin mo'y kapag nawala sa'yo, ay magugunaw ang mundo mo. Diba? 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 Matindi. Yan. Maraming ganyan noon sa panahon ni Jesus Christ. Hindi lumalapit sa Kanya kasi ayaw bitawan ng matagal ng hawak-hawak. Mula pa sa kanununuan nila, iyon na ang paraan nila sa paglapit sa Diyos. Takot na maitakwil sila ng kanilang sariling lahi, ng kanilang sariling bayan, ng kanilang pamilya. Maaring lumalapit kasi sila kay Jesus kasi napagaling sila ni Lord. May sakit sila, kaya lumapit sila kay Jesus Christ. Napakain yung mga libo-libo, kaya naghahanap siguro sila ng pagkain pa, kaya lumalapit sila kay Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus Christ, bakit nandito kayo? Nandito ba kayo dahil nabusog lang kayo?
Hindi ba nakakain kayo? Sabi ni Jesus Christ doon sa mga libo-libo, di ba? Pero hanggang doon lang sila. Kaya nga, sinasabi ng iba, Pastor, magpasakop. Mukhang mahirap yan. Sabi ng iba, no way, Pastor. Mayroon po akong sariling buhay. Kaya ko po ito. No? So, ganito ang mga taong binalaan na niya. Dahil pagkatapos makita ang mga himalang ginawa ni Jesus sa kanilang buhay, hindi pa rin sila nagsisi. No? At nagpasakop sa Kanya bilang Panginoon. Hindi pa sila lumapit, kundi pinagtabuyan pa nila si Jesus Christ. No? Hindi lang kapaguran ang sasapitin ng mga yon, kundi walang hanggang sakit at hirap na mabagsik na kamay ng ating Panginoong Diyos. Matapos silang yayain, hali kayo, lumapit kayo, at nais ng ating Panginoong Diyos na maranasan nila ang kapahingaan, lumayo pa sila. Diba? Nilapastangan nila ang pasensya at kabutihan ng Diyos. Sila ang mga taong sinasabi ni Jesus sa kanyang panalangin, no? Sa Ama, na ang pantas at matatalino. Sa verse 25 yan. Akala nila sila ang tama. Akala nila maayos nila ang kanilang problema sa kanilang sariling diskarte, kaparaanan, di ba? O sa sariling kaparaanan. Subalit, ang kanilang desisyon ay hindi kawalan sa Diyos. Ito ay kawalan sa kanila. Kapag hindi ka lumapit sa Diyos, mawawala ba ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Diyos? Nawawala ba? Hindi. Diyos pa rin siya, kahit na hindi tayo lumapit sa Kanya. No? Kaya nga, anyayahan natin para maranasan natin no, ang kapahingang bigay ng Diyos mismo. Diba? So, akala nila, tama sila, akala nila maayos nilang problema sa kanilang sarili, di ba? So ang kanilang desisyon ay hinayaan na ng ating Panginoong Diyos, no? So lalong itinago sa kanila ng Diyos ang katotohanan ng kanyang kaharian. Kaya gumagamit siya ng mga parabola. Say the word parabola. Itinago na ng ating Panginoong Diyos yung mga magagandang mensahe sa kanila. At yung mga makakaunawa lang, yung mga lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba at nagpapasakop. Diba? Kaya kapag lumalapit ka sa ating Panginoong Diyos, no, mararanasan mo yung Kanyang biyaya. Say the word biyaya. Yeah? Amen. Yan. So ang paglapit natin kay Kristo ay dapat parang isang sanggol. Paano yung isang sanggol? Tignan nga ninyo kung baby face yung katabi ninyo. Yeah. Tulad, noon siguro. Okay, so ang paglapit natin kay Kristo, tulad dapat ng isang sanggol o maliit na bata. Walang may pagmamalaki, alam niyang kailangan niya si Kristo, hindi gagawa ng sariling diskarte para mabuhay, kundi ano ang gagawin niya? Lalapit kay Kristo. Hindi ba't yung bata, mama, papa, gusto ko niyan, di ba? Yung mga gano'n, lumalapit talaga sila sa kanilang parents at nagsasabi, tumatay, papa, gusto ko po yan. Di ba? Yung mga gano'n. Dapat gano'n din ho tayo. Dapat lumalapit ho tayo sa ating Panginoon, no? Hindi magpapakitang gilas para mapalakpakan ng tao. Di ba? Ang buhay ay nakalaan at nakatimbindi dapat kay Kristo. Lalapit tayo sa Kanya hindi upang makuha, no? May makuha sa Kanya. Hindi tulad ng isang bata na lalapit sa tatay kasi may gusto minsan, ipabiling laruan. Lalapit tayo dahil siya ang ating kailangan. Say the word kailangan. Kailangan natin ang ating Panginoon. Tulad ng isang bata na hindi baling wala ng laruan. Basta kasama si tatay at si nanay araw-araw. Yan, niyayakap. Ha? Nakakausap. Oo, kailangan natin ng pera. Sino ho ang hindi nangangailan ng pera dito? Pakitaas yung kamay. Ako lang. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng asawa. Sino mga single dito? Kailangan din natin ng mga kaibigan. Sino may maraming kaibigan na dito? O sino dito ang maraming kaaway? Mga kaibigan. No, ang church, ngunit para lang itong laruan ng mga bata, di ba? Na hindi sapat na magbigay ng tunay na kapahingaan. Kaya sabi niya sa verse 3,
lumapit kay Kristo na maamo at may kababaang loob. Yan ang sinasabi niya rito. No? Yan. Para tayong tulad ng isang batang ang magulang ay nasa ibang bansa. Sino dito ang magulang nasa ibang bansa? O nasa ibang bahay? Nangapit bahay? Masaya kasi pag nasa abroad yung nanay at tatay o sino pa man, di ba? Especially sa mga parents. Of course, may mga bagong laruan yan lagi. May uwing chocolate pagdating ni daddy. Di ba? Toblerone. Di ba? Si ating dada, 2 kilong kape. Di ba? Di ba? Yung mga young people, natikman nyo pa yun. Halos, ang hirap nating ubusin. Di ba, tatay? Halos hindi maubos-ubos, no? So, naubos na ating dada, baka mayroon pa dyan. Di ba? Yeah. So, may pasalubong na sapatos, di ba? Skechers, Nike, di ba? Ano pa? Converse, yan. Di ba? So, meron nagsabi na our heart, no, are restless till they find the rest in you. Di ba? Sino yung tinutukoy niya dito? Si Jesus Christ. Ito, kung tumagal na wala pa rin si daddy, mararamdaman ng bata na kulang siya. Kahit na may chocolate, may pasalubong, may sapatos, may bagong laruan, pero wala naman si daddy o wala si mami, ano ang mararamdaman niya? Kulang pa rin. Amen? Di ba? So, pagod tayo. Tama po yan. Hindi natin makukuha ang pahinga sa ibang tao. Yeah. O sa ibang bagay. Maaring panandalian siguro, masiyahan tayo, pero hindi magtatagal. Makikita natin na kapos pa rin ho tayo. Kulang pa rin ho tayo. Diba? Kaya ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Ano pa ang hinihintay natin? Mayroong invitation, diba? Diba, walay dayaan, in-invite ka, nakandagos. Kahit na walang invitation, pupunta ka pag may kainan, may dala pang silipin. Diba? Yan. Ito, ang ating Panginoong Diyos mismo ang nag-i-invite. Lumapit kayo sa akin, lahat kayo na nabibigatan. Yon ang sabi niya. Prayer house, every time na tayo nalulugmok sa kahirapan, lumapit tayo sa ating Panginoon. Every time na may problema tayo sa pamilya, unahin natin ang Panginoon na lapitan. Every time na may problema tayo sa pinansyal, wag sa Bombay. Ha? Di ba? Wag. Di ba? Kay pastor, mag-pray muna tayo kung anong kalooban ng Panginoon. Di ba? Yun. Di ba? Pag-pray natin lahat yan, hilingin natin at lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Ang kalooban ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang pagpahingahin ang ating physical na katawan. Ang kalooban niya ay pagpahingin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Sapagkat kung physical lang, maidlip ka lang, malakas ka na. Pero hindi yon ang habol niya. Ang gusto niyang pagpahingain ang ating kaluluwa at mapalakas ang ating espiritu. Tayo lahat ay tumayo at tayo manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Lord, inamin po namin, wala po kaming kakayanan na resolbahin ang mga bagay-bagay sa aming buhay. Maaring sa oras na ito, marami sa amin, Panginoon Diyos, ang may kabigatan, mabibigat na pasanin. Lord, subalit Panginoon Diyos, ang sabi mo sa iyong imbitasyon, lumapit kayo sa akin. Lord, ito po kami, Panginoon Diyos. Lumalapit po kami sa inyo ngayon. Alam po namin, Panginoon Diyos, na lahat ng mga pangyayari sa aming buhay, kabigatan man, kasiyahan, kagutuman, kabusugan, Panginoon Diyos, lahat ng mga sitwasyon ng aming buhay ay alam mo, Panginoon Diyos. At kaya mo kami pinapalapit sa iyo sapagkat kaya mong resolbahin ang lahat ng ito. Kaya mong pagaanin lahat ng aming problema. Kaya mong pagaanin lahat, Panginoong Diyos, at solusyonan ang lahat ng kabigatan ng aming buhay. Hindi ko po alam, Panginoong Diyos, kung sino ho
ang mga narito ngayon na may kabigatan sa kanilang buhay. Lord, you know their names. You know alam mo po ang kanilang sitwasyon, Panginoon Diyos. Alam mo po ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Lord, Panginoon Diyos, Ikaw po ang manguna sa kanilang buhay. Pagpalain mo po sila ng kapayapaang nanggagaling sa iyo. Sapagkat ang kapayapaang galing sa mundo ay pansamantala lang, Panginoon. Subalit ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, kapahingaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon Diyos, ay kakaiba, Panginoong Diyos. At hindi mababayaran ito ng anumang salapi, ng anumang pera, ng anumang kapaguran, kundi ang dulot mo, Panginoong Diyos, na biyaya ay kapahingaan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Na ang lahat ng nakay Kristo at lumalapit sa Kanya ay mabibigyan ng oportunidad na magpahinga, Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Bless Prayer House, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po mga kapatiran na narito ngayon, Panginoon. Kanilang pamilya, Panginoon Diyos, trabaho, Panginoon Diyos, naway ang lahat ng ito ay hindi maging pabigat sa kanila, kundi ito'y kanilang ipagpasalamat, Panginoong Diyos, sapagkat mayroon sila ng ganitong bagay, Panginoong Diyos, na kaloob mo sa bawat buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Salamat sa iyong salita. Binabalik po namin ang kataas-taasang pagsamba lamang sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon.